na lindol. Primero ato ko, nulo ko, magluol ako din niya kay init mong tubig, naigakasaba kusog kayo. Kadlawon. Oh. Layong, paglingi na kuluyo, anak nga. Kusog mo yung tubig, tagadiri man, kaulbo man ang suga. Ayon sa FIVOX, maaring gas gaya ng methane ang dahilan ng pagbukal na posible raw tuwing nagkakaroon ng paggalaw ng lupa dulot ng lindol. Wala rin daw bulkan sa Cebu sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim ng dagat. Sa Dumanhog pa rin, pangamba ang dulot ng isang sinkhole na nadiskubre sa Barangay Cambuang. Sa pagsusuri ng MGB, nasa 32 feet by 27 feet ang lawak ng sinkhole, habang 13 feet naman ang lalim. Ayon pa sa MGB, maaari raw mga kuweba o nabasag na mga limestone sa ilalim ng lupa ang sanhi ng sinkhole. Lalo namang nabahala ang mga residente matapos may bumukal na tubig mula sa hukay. Basin ug saka ang tubig sa taas. Kaya nagkadaghan man ang tubig karon kumpara gahapon. Ang problema, di pa matiyak ng MGB kung lalaki pa ang hukay dahil kulang daw sila sa instrumento. Gitawag na siya og geophysical test, no? Gitawag na siya og GPRS, ground penetrating radar. Mo na pinaka best way to detect ang imuhang kabitis sa ilawom. Unfortunately, watay kanang klaseng instrument diri sa Cebu. Hiling na lokal na pamahalaan, madala ng MGB sa Cebu ang kinakailangang kagamitan mula Maynila upang masuri ang sinkhole. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Sa Zamboanga City, pinag-aaralan na ng mga veterinaryo kung anong dapat gawin para mapabuti ang lagay ng asong napigas po yung muka matapos iligtas ang 2 batang muntik na masagasaan. Narito ang report. Naiyak raw ang ilang manonood ng matunghayan ng sinapit ng mukha ni Kabang, ang aso sa Zamboanga City, matapos ibuwis ang sarili para masagip ang 2 bata sa pagkakabundol. Tinalo ni Kabang ang isang humaharurot na motor para raw mailigtas ang 2 bata. Pero sa kanyang ginawa, nawasak ang mukha niya ng maipit sa gulong ng motor. Pinag-uusapan ngayon sa Twitter ang ngayon itinuturing na hero dog. Bumuhos sa mga mensahe ng simpatya at paghanga sa aso. Meron ding nanawagan ng tulong para kay Kabang. Isang concerned citizen pa nga ang direkta nag-email sa GMA Feedback. Nababahala raw siya dahil posibleng maimpeksyon ang mukha ng aso dahil exposed ito. Sinundo ng mga tauhan ng Zamboanga City Veterinarian si Kabang. Dinala ang hero dog sa City Pound. Tila naging instant celebrity dog ang aso. Pinagkaguluhan siya at todo ang pagkuha ng litrato sa kanya sa naturang tanggapan. Nilagyan muna ng antibiotic ang kanyang sugat bago lagyan ng dressing para matuyo. Leslie, very good! As of the moment, we are closely monitoring yung condition niya. May mga supplement man siya binibigay sa kanya. So, yun lang po. Okay yung condition niya ngayon. Pag-aaralan pa raw ng mga doktor ang pwedeng gawin para makatulong sa paghilom ng sugat ni Kabang at para mapagaan ang kondisyon ng kanyang kalusugan. Pero kung nooy tinangka raw isa ilalim sa euthanasia o mercy killing si Kabang dahil sa kanyang kalagayan, hindi na raw ito gagawin sa isang hero dog. Hero man ngayon si Kabang, as considered as hero. Para sa unang balita, Victoria Tulad, reporting. Naku mga kapuso, kinubra na po ng isa sa 2 naka-jackpot sa Grand Lotto 655 ang kanyang premyo mula sa PCSO. Mismo si PCSO General Manager Attorney Joy Rojas ang nag-abot ng cheque nagkakahalaga ng 150 milyong piso sa 72 taong gulang na lalaki mula sa Southern Leyte. 6 na buwan daw niyang inalagaan ang mga tumamang numero. Bahagi raw ng kanyang napanalunan ay ilalaan sa pagtulong sa ilang kaanak at sa scholarship ng mahihirap na estudyante. Ang kahati niya sa mahigit 300 milyong pisong jackpot ay tumaya naman mula sa Taytay, Rizal. Ilang kumpanya ng langis muli na namang nagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Simula kaninang alas 6 ng umaga, piso at 15 sentimo kada litro ang ipinatupad na dagdag presyo ng Petron at Total sa kanilang premium at unleaded gasoline. Piso at 30 sentimo kada litro sa regular gasoline, habang 50 sentimo naman sa diesel at kerosene. Ang Shell halos kapareho rin po ang ipinatupad na dagdag presyo, maliban sa kanilang regular gasoline na piso at 35 sentimo kada litro ang itinaas at 55 sentimo kada litro naman sa kanilang kerosene. Samantala, hindi raw rally
para suportahan si Chief Justice Renato Corona ang gaganaping Grand Evangelical Mission ng Iglesia ni Cristo sa susunod na linggo. Itinanggi naman ng palasyo na pantapat nila sa okasyon ng Iglesia ni Cristo ang nalalapit na pagtitipon para sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Narito ang report ni John Consulta. Puspusan na pag-iimbita ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa mga hindi nito kaanib sa Grand Evangelical Mission o Malakiang Bible Study sa February 28. Regular daw itong isinasagawa sa mga lokal ng INC. Pero ngayong Martes, sa Quirino Grandstand ito idaraos para sa lahat ng kaanib sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Batay sa ulat ng ilang pahayagan, ang pagtitipon ay pagpapakita rin umano ng suporta ng Iglesia kay Chief Justice Renato Corona. Tulad daw sa isang rally sa Korte Suprema na dinaluhan umano ng mga miyembro ng INC. Walang tugon ng INC kaugnay nito. Pero nakausap na umano ng palasyo ang pamunuan ng Iglesia tungkol dito. We've talked to our liaison officers with the Iglesia and they deny na dito sa Iglesia rally. And they tell us, pag meron mo bang rally na sinamahan ng mga Katoliko, ibig sabihin rally ng Catholic Church yun. So ganun po sagot sa atin. Kaya naman ang palasyo, hindi na raw bibigyan pa ng kulay ang nakambang pagtitipon ng INC sa February 28. They're leading up to an anniversary. So we have no reason to doubt Iglesia ni Cristo. It's a religious activity and we wish them well. Itinanggi rin ng palasyo na pantapat sa pagtitipong ito ang paggunita naman sa anibersaryo ng EDSA Revolution sa People Power Monument sa February 25. Sa kabila yan ng inilabas na memorandum ni Executive Secretary Paquito Ochoa na humihikayat sa mga empleyado ng gobyerno na dumalo sa pagdiriwang. This is not a compulsory process. So there is no such thing as a show of force. This is something that we would like to cherish and remember what we did in EDSA. Para sa unang balita, John Consulta reporting. Motorsiklo at taxi nagsalpukan sa kanto ng Quirino at Taft Avenue sa Maynila. Ay sa driver ng taxi na si Jonathan Molina, biglang sumulpot at bumangga sa kanya motorsiklo na may 3 sakay. Buti na lang daw at agad siyang nakapreno. Ayon sa responding traffic enforcer, walang left turn sa naturang lugar.